Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Eto na ho, live na ho tayo sa ating studio mula ho sa Ritual Center, Timog Avenue, Quezon City, sa ating personal studio ho na digital. Diretso na ho ito, bato ho natin sa PTV4. Kami ho'y napapanood nationwide, worldwide, and netwide sa pamamagitan ho ng aming YouTube TV Bitag Official. And ganun din ho, ito ho yung Bitag sa aming Facebook page, Bitag Live. And sa Bitag Media, yan ho'y sa aming dalawang Facebook page ho yan. Ngayong umaga mga boss, pag-uusapan ho nating issue. Kung kayo ho'y nag-coffee na, go ahead, take your coffee. Boss, simple lang ho, ano? Pag ikay na muna, kung ikay, ang trabaho mo ay magbigay ng kritisismo, at ikay isang politiko, ano man ang iyong posisyon sa gobyerno, kapag ikay hinalal ng taong bayan at ikay nagsalita, wala hong masama kung ikay magsalita at magbigay ng iyong kritisismo, pagtutuligsa. Kasi trabaho ho ninyo yan eh. Wag na ho nating ikahiya. Kaya wag na ho nating sabihin walang interest, walang politicking na isa hong nagsabi dyan na siya ho'y kinall out ho ng palasyo. Hindi ho ako magbibigay ng pangalan, pero kilala niyo ho, babae. Sabi niya ho, hindi niya raw ho trabaho, mag-politicking, wala daw ho politika. Ano ba trabaho mo, Ale? Hindi ho ba kayo politika? Nasa politika? Hindi ho ba kayo hinalal din ng taong bayan? Kasi kayo nasa opposition, wala hong masama kung sabihin ho natin, tayo ho'y nasa opposition, kaya nga ho, kumukontra or ituligsain yung kasalukuyang administrasyon sa pamamagitan ng inyo mga programa, plataforma na dapat ipakita nyo, ilatag nyo sa taong bayan kung ano yung alternatibo. Hindi yung puro tuligsa, hindi yung puro kritisismo na parang wala nang ginawa yung tama ang pamahalaan. Linawin ho natin mga bossing to, ano? Kasi sinasabi ho ng isa dyan, nasa plataforma raw nila na tawagan ng pansin. Yung mga dapat tawagan ng pansin kung sino nakaupo. Dahil yan daw ho, ang magbebenepisyo ay taong bayan. Wala daw ho siya interest pagdating ho sa sinasabing politicking o pamumulitika. Give me a break. Man, oh man, ma'am, madam naman. Sabi niya ho, this is the time when we can't afford to commit mistake or mistakes. Because every mistake we make, there are lives that are at stake. Not just those who get the COVID-19, but also the frontliners and those families who experience hunger because we fail to immediately find solution to the problem. Ayun ho sinabi niya. Wag na ho tayo maging hipokrito rito. Wag na ho tayo pagpakataw-to ho tayo sa sarili ho natin. Kapag ikay isang politiko, ikay nakaupo sa pwesto mo, ikay hinalal, yung nga lang, ikay nasa kabilang bakod na ang bakod mo ay talagang tutuligsa kasi opposition. Nasa konstitusyon ho natin yan. Kaya may check and balance ho tayo para itong trabaho ho natin dito ay pagtutuligsa o pagpapakita ng mga kamalian o kahinaan o di naman mga bagay na hindi nagawa, dapat gawin, kayo maging kabahagi ng solusyon ng problema. Hindi ho yung isa kayo sa problema, dagdag sa problema kasi puro kayong ngawa. Yun hong ating sinasabi ho rito mga boss. Kaya linawin lang ho natin. Ang sino man ho magsasabi, abay, hindi ko trabaho rito, hindi naman politicking to. Wag na ho tayo magpakatotoo na lang ho tayo. Wag na ho tayo magmamaang-maangan. Hindi naman ho bobo ang mga Pinoy para sabihin yan. Simple na lang. Kung talagang ikay tumutuligsa dahil ikay nagpapapansin, dahil malapit-lapit na lang ang 2022, kayo nagpupunla. Nagtatanim na kayo ng anong mga bagay na kung saan lasunin, o di naman kaya, baguhin ang isip ng taong bayan, ipakita na hindi karapat-dapat itong gobyernong nakaupo ngayon. Kayo yung alternatibong dapat piliin. Ngayon pa lang, ilatag nyo na kung ano yung gusto nyo sabihin. Maging kabahagi kayo sa solusyon ng problema para na sa ganon, mabigyan kayo ng kredito, hindi yung puro puna. Parang ba wala nang tamang ginawa yung pamahalaan. So ma'am, lugaw ho muna tayo. Ako naman magkakape. Alam niyo naman siguro, paglugaw may kasamang arroz caldo yan, champurado o ano man mga bagay na yan, bahala na ho kayo sa problema ninyo dyan. Mga boss, etong programa namin, sinisiguro ho namin, makita nyo ho yung pinaka-advocacy ho namin.
Advokasya ho namin tumulong talaga sa taong bayan na yung mga taong naapi, hindi ho kami mga politiko, takbuhan lang ho kami. Na kapag medyo etong parting to, gusto kong sabihin sa inyo, nangyari ho nung wala pa hong Facebook, Friendster pa lang. Naging uso ho ng panahong yon mga bossing na kung saan usong-uso ng araw yung mga sinasabing scandal, yung si profesor abay gine-girlfriend sa kanyang estudyante at pagkatapos pag naghiwalay ilalantad yung mga private photos sa Friendster. Friendster pa ho nung araw. Kaya nauso ho yan sa universidad, yung mga babaeng kumbaga nalagay sa alanganin, wala ho silang takbuhan. Gusto ko lang ho sabihin sa inyo, itong putres na guro na to, nag-post ng hubad na mga photos ng kanyang biktimang estudyante niya sa high school. Abay, nilibel pa. Siya na nga ho yun ang nagtangkang halayin yung kanyang girlfriend na gusto nang kumalas. 2 taon niyang ginawang girlfriend ng ayaw ho. Abay, tinawag niya, dinala sa motel, tumakbo palabas, tinawagan yung ina, dumating yung mga pulis, alam niyo ba? Ay kinulong ho siya sandali. At pagkatapos na makalaya siya, alam niyo bang ginawa? Nagsampa ho ng libel sa pobreng biktima ng kanyang tinangkang gasahain na hindi ho pumayag. Ginawa niyang girlfriend, bawal na relasyon. Gusto ko lang ho sabihin sa inyo kasi may update na ho to. Ngayon is payback time para dito sa kolokoy na suspect na to. Papalabas ho namin sa inyo, kayo ho'y mga nanonood sa amin, mga magulang, mga hashtag, ama ako, ina kayo. Abay, pwede ho kayo tumakbo sa amin. Kaya hashtag mga iha dyan. Iha ako, nood kayo ha, para matuto ho kayo at alam nyo kung sinong inyong tatakbuhan. Tandaan, nangyari ho to. Abay, 2008 pa. Hindi pa ho uso yung Facebook. Wala pa ho, Friendster pa that time. Alam niyo ho ba yung Batas 95, ito ho yung batas na to na anti-voyeurism. After 12 years, isa ho kami nilalapitan na naging batas ho yun. Yung Republic Act na ho yan. 99-95. Tandaan ho yan. Isa kami ho dyan na mga nilapitan ho ng isang congressman sa mababang kapulungan, kaya na isa batas ho to. Ano ho to? Anti-voyeurism, anti-photos, and sinasabi ho, itong mga videos na to, and video, ito yung Voyeurism Act, na pasa ho sa Senado. Ito ho, panoorin. Tingin namin ngayon kung saan makikita itong suspect at yung eskwelahan na pinagtuturuan nitong suspect na group. Hindi ako pupunta rito makipabalitaktakan sa inyo. Hindi ako galit sa inyo.
Nagagalit ho ako sa gawain ng isang guro ninyo na nagtuturo pa ritong immoral ng hinayup. Are you guys proud na magkaroon ng guro dito na nakikipag-girlfriend doon sa kanyang estudyante? Sinisira ang buhay nung nakipagkalas, ginantihan pa. Yung malalaswang private pictures nila na kinuha niya. You don't know this? Malalaswa, hindi po namin alam po yun. Hindi nyo alam. Opo. Don't tell me, buong tanay alam eh. Parang mga napaka-inosente ninyo eh. Yung lumalabas parang nilagyan ng ito sa buong buo. So gusto ninyong pagtakpan. Hanggat hindi kayo manindigan, wala kayong karapatang respetuhin ng mga estudyante. Tanay. Isang maliit at tahimik na bayan ng Rizal kung saan halos magkakakilala ang mga residente dito. Mangilan-ngilan lang ang pampublikong eskwelahan sa bayan ng Tanay. Kaya naman kilala ang bukod tanging Tanay National High School sa nasabing bayan. Subalit, sino ang mag-aakala na may isang maitim na lihim na sex scandal na itinatago ang Tanay National High School? Isang lihim na ikahihiya ngayon ng mga kasalukuyang guro sa nasabing paaralan na kagagawan daw ng isa nilang teacher na si Ernesto Bernabeo III. Nakapaskil pa rin sa Friendster sa internet ang mga mahahalay na letratong hubot-hubad at pakikipagtalik ng biktima sa inirereklamo niyang suspect sa bitag. Graduate na ng Tanay National High School ang biktima. 2 taon na rin nang nakalilipas. Noong mga panahong yon, patago ang pakikipagrelasyon niya sa suspect. Si Mel, 19 anyos ngayon. 16 anyos nang nagkaroon siya ng relasyon sa gurong si Ernesto Bernabeo III. Subalit, ang patago at ipinagbabawal na relasyon na uwi sa hiwalayan hanggang sa humantong sa sakitan. Unang ibilandra umano na Ernesto Bernabeo III ang mga hubot-hubad na larawan at pakikipagtalik nila sa internet. Pinagpiestahan ito ng mga kalalakihan. Naging usap-usapan ng mga residente sa Tanay Rizal dahil sa sobrang kahihiyan sa bitag na padpad si Mel. Kailan naglabasan itong mga litrato sa internet? May po, May. Paano mo nalaman naglabasan sa internet yung mga private pictures mo na ginuha niya? Isa po sa nag-aaral sa SDS sinabi sa akin. Hindi mo alam, wala kang kamuwang-muwang na naglumabas sa internet yung mga pictures mo, mga hubad na pictures mo at saka yung mga dating pagtatalik niya? Opo. Paano na nila nalaman? Inad po sila nung sa Friendster kasi po alam nila wala akong Friendster. Ang naramdaman mo noon, ano? Sakit po sa akin. Sobrang hiyang-hiya po. So may nakasabay ako sa tricycle. Sabi sa akin, ikaw di ba yung sa Friendster? Ang ganda na nakapost po dun na sabi po sa akin. Hindi ko na lang inano kasi hindi ko na po alam sasabihin ko. Sa Bitag Headquarters, ipinakita mismo ni Mel ang mga nude pictures niya na nakadisplay pa sa Friendster. Binabo yung pagkatao ko. Kung ano-ano po mga nakalagay na mga comment na mukhang tayong dalawa ko kasi ang ganda ng mga picture ko. Upang makumpirma kung gaano kalala ang sitwasyon sa pagkalat ng hubot-hubad na larawan sa Friendster, tinungo ng Bitag ang bayan ng Tanay Rizal. Pagdating sa Tanay Rizal, unang nakausap ng Bitag ang ina ni Mel. Kumanap po yun sa Tanay. Lahat po ng mga kulang na lang po invite niya si Mayor. Lahat po ng kadikit namin mga kakilala in-invite. Lahat ng estudyante kilala niya, kaibigan in-invite niya. Halos hindi na kami makalabas ng bahay sa hiya. Malaman namin yun, time na yun. Dito na kami lagi mag-iyan, nag-iiyakan. Wala naman tutulong sa amin, kundi kami mag-iin na lang. Hindi na alam kung gagawin, kung saan kami nalapit. Para malutas yung problema yan dahil wala kami alam sa kaganyang bagay eh. Kwento pa ni Anglita, halos hindi na sila makatulog dahil sa problemang dinadala. Halos gabi-gabi po hindi ako nakakatulog sa nangyayari sa amin. Bata pa po na si Michelle, 16 pa lang, wala pang alam yan. Hindi ko alam naman nagkaroon sila ng relasyon ng teacher na yan. Nalaman ko lang po, 18 anyos na siya, nung magkaroon na po ng, nagpirmahan kami. Nagtitigil niya si Michelle hanggang ngayon, hindi niya titigil. Lahat doon ang kababuyan sa Friendster nilagay niya, pati ako nilagay niya. Mas mabali po ako sa kakaisip kung paano gagawin. Ganun naawa po ako sa anak ko. Wala na kami alam na iba pang tulong sa amin, kundi yung bitag na lang po.
Minabuti din ikwento na mag-ina ang buong pangyayari sa bitag. Dinala po niya ako doon sa motel. Pinipilit niya po ako ubaran. Ayoko po. Tapos po yung binugbog po niya ako, sinampal po niya yung mukha ko. Tapos nagsisigaw ako doon sa may motel. Sumigaw ako, narinig ako ng boy. Nahingi po ako ng tulong. I-text ko po yung mama ko pagbaba ako. Tapos sinila uli po niya ako pataas. Tapos bigla po dumating yung mama ko. Tumawag po yung mama ko ng pulis. Binantaan po niya ako nung nasa kulungan siya. Sabi niya, hindi lang ako sisika at pati ikaw, tandaan mo yan. Pinagbantaan din ako ng kapatid niya po siya. Papatay po daw ako. Saan po daw ako makita. Sa ginawa ko dun sa kapatid niya. Hindi rin po ako makatulog, nakakaisip. Isip ako magpakamatay nun nung nalaman ko yung tungkol dun sa FS na yun. Pati po sa pamilya ko, humingi ako ng tawad. Alam ko kasalanan ko din kasi Naksan mo, loob mo, nandito kami, nandito ako, nandito yung mga kapatid mo. Siyang kami tutulong sa'yo. Nakausap din ng bitag ang ilang kaibigan ni Mel. Awa lamang ang kanilang nararamdaman para sa pobreng biktimang si Mel. Maawa kasi hindi namin alam kung totoo ba yun o hindi. Nakikita namin siyang umiiyak. Tinatanong namin siya. Minsan, sinasarili na lang niya. Hindi niya sinasabi. Hindi niya sinasabi kaya siya napagalitan daw siya. Kaya yun. Pero hindi na daw siya mag-aaral. Lagi namin sinasabi na titigil. Malapit na tayo mag-graduate. Sayang naman. Nilalakasan lang po namin yung loob niya. Siyempre sa akin, masakit din po kasi po, friend ko siya. Tapos kasama din yung mga pictures namin dun, kami lahat, barkada. Nag-practice nga po kami ng cheering namin. Yung mga nagbabasketball dun sa gym, parang pinag-uusapan siya, narinig ko, tapos tawag sa kanya, Friendster. Yun, uy si Friendster, ayun. Kinausap din ng bitag ang kolehiyong pinapasukan ngayon ni Mel. Isa sa dahilan kung bakit kami nandito, may tinatrabaho kami sa kaso nitong si Mel. Alam ko estudyante ninyo siya. Anong ginagawa niyo rin? Apart from, since nakita niyo, are you helping the student na lang? Yung una sir, nung lumapit yan sa akin, talagang ginawa namin ang paraan niya para matanggal. Kasi ang concern namin yung estudyante. Na tumawag pa kami sa main Friendster. office namin na patanggal yan. Friendster. So, napatanggal naman yung picture. But the problem, yung may account nung Friendster na yun, natanggal niya nga yung picture. Kaya lang, meron siyang personal. Nag-invite siya ng ibang tao ng Friendster para mag-view yung picture nila. Apart from that, anong ginagawa niyo eh? Dahil Sumunod sa sir, talagang yung merong tuloy yung counseling namin sa kanya. Minomonitor namin siya, yung pagpasok niya rito, pag hindi siya pumasok, chinecheck namin sa mga classmate niya. Tapos pag nalaman ko umiyak yan, kinakausap namin yan sir. Minomotivate namin na magpatuloy. don't you find it frustrating na parang ginagawa niyo lahat eskwelahan to support your student, to give her proper guidance, counseling? Kaya lang, may demonyo dyan Sir, mayroong salot dyan kumukontra doon sa magandang gawain ng eskwelahan. frustrating sir kasi estudyante nga namin. So naghahanap din kami ng paraan, nagbibigay din kami ng suggestions para matulungan talaga mag-go on yung buhay niya. Dito, agad na kumilos ang bitag. Hahantingin namin ngayon kung saan makikita itong suspect at yung eskwelahan na pinagtuturuan nitong suspect na group. Kailangan makita na natin to. Huwag na natin matagalin. Proceed na tayo sa eskwelahan. In an effort to, well, basically, do our investigation, I'm here because I want a truth and I'm here to take your side. Gusto namin ipagtanong sa inyo kung meron kayong teacher on the record na Mr. Ernesto Bernabeo. He's using the internet to blackmail, parang revenge doon sa kanyang dating estudyanteng gusto nang kumalas sa kanya that time na ayaw niya, binugbog niya, kinaladkad niya papuntang motel, tumawag sa nanay na nakulong yan. You know that, you're the principal, di ba? Alright, alam niyo naman siguro. Did you do the investigation and talk to him? Did you reprimand him? Did you give him a warning? Hindi, gusto ko lang malaman, is it on his file? Kasi nasa blatter ng pulis yan eh.
For the attention of our president, saka po aming chairman. Yan, Mr. Ang ginawa natin ang natin. Are you guys proud na magkaroon ng guro dito na nakikipag-girlfriend doon sa inyong estudyante? Sinisira ang buhay nung nakipagkalas, ginantihan pa. Hanggang kasalukuyan, nakapost pa sa Friendster. Yung malalaswang private pictures nila na kinuha niya. You don't know this? Malalaswa, hindi po namin alam po yun. Hindi nyo alam. Opo. Don't tell me, buong tanay, alam na eh. Para man napaka-inosente ninyo eh. Yung lumalabas, parang nilagyan ng iko sa buong-buong. O gusto ninyong pagtakpan. So ngayon na sinasabi ko sa iyo, anong gagawin nyo ngayon? Ikaw ba'y nagugulat? Medyo nabigla na ako. Nabibigla ka? Opo. O dapat mabigla ka? Opo. Hindi ako pupunta rito makipabalitaktakan mo sa iyo. Hindi ako galit sa inyo. Nagagalit ho ako sa gawain ng isang guru ninyo na nagtuturo pa ritong immoral ng hinayupa. Immorality. Meron bang kautusan or guidelines sa DepEd about immorality ng isang guru? Alright. Anong parusang ka naipapataw ron? Medyo dismissal. Alright. Gusto niyong makita? Sabi niyo kung gaano ka-worst tong bata kung itong aking sinasabi. Sa loob ng computer room ng Tanay National High School, ipinakita ni Mel sa mga kapwa guro ni Ernesto Bernabeo III ang ginawang pagpapaskil nito na mga hubot-hubad na larawan sa Friendster sa internet. Natulala ang mga guro at lalo silang naglumo. I will make sure na matanggal ka sa kung hindi man, there will be some people who will take action against you. Dahil sa kasunduang iaharap ni Principal Herbacio ang teacher niyang si Ernesto Bernabeo III, bumalik ang bitag sa Tanay Rizal. Pagdating ng bitag sa Tanay National High School, todo paliwanag na ang principal at mga kasama. Sir, kapon po yan, minitikulo sila. Sabi ko, ay, pumasok ko kahapon. Sabi ko, anak ko, pumasok ka. Sabi ko, bukas, ay talagang, ako sa pikalanan ni Sir Ben Tulfo. I-explain mo lamang ang dahilan. Ipaliliwagan mo lang kay Sir. At kami naman, siyempre, makikinig na kami, Basta ang side mo, ipaliwanag mo. Hindi mo pumasok siya. So, para sa akin, gusto niyong sabihin, lulusot siya ng ganito dahil di kami napakita, libre na siya. Dalawang issue rito. Una, yung moralidad nitong tao na to. Pangalawa, yung blackmail. Ha? Hindi isang issue rito. Ha? Hindi issue rito si Ben Tulfo na humarap. Ha? Malalim tong pagpunta ko rito sa inyo, kaya ako kayo hinaharap. Malaki ng responsibilidad ninyo sa mga estudyante ninyo na dapat magkaroon sila ng moral ascendancy. That kayo sa itaas may moral authority sa mga estudyante, subalit isa sa inyo immoral na dapat hindi ninyo nakakasama. Di ba? Kasi kung hindi kayo magsasalita, ako magsasalita at dapat ipaalam ko sa publiko, ipaalam ko sa mga magulang yan na dapat siguro malaman ng mga estudyante kung ba't ako nandito. Pero sasabihin ko sa inyo, isang ngalan ng katotohanan. Di ba? Sana huwag naman lumabas na parang nagbabanta ako, barumbado si Tulfo. Sana maintindihan niyo yung trabaho ko. Na-advokasya din naman ako para sa mga estudyante. Malawak na advokasya ko Hindi lang dito, maging sa krimen, sa katiwalian, sa anumang bagay, marami akong advokasya. Isa to. Sa akin, ako'y aatras at iiwan ko sa inyo yung issue na yun. Again, hindi ako pumunta rito para sa harapan ninyo, ihingi ng tulong sa inyo sa kagawan niya doon sa sinasabing blackmail. Iba yun. Nandito ako dahil meron pa, yung guru na yan, may problema kayo. Hanggat nandiyan yan, magkakaproblema kayo sa mga estudyante. Hanggat hindi kayo manindigan, wala kayong karapatang respetuhin ng mga estudyante. Hindi po galing na Diretso lang. Diretso lang. Alright, Ernesto Bernabeo. Itong lugar na to? Opo, yun sa dulo. Sa dulong-dulo pa? Kapat na na yan? Pakisabi kay Ernesto na nandito ako. Pwede siyang tumakbo, pero hindi siya pwede magtago. Hindi ito isang huling pananakot, hindi seryosong pagbisita. Seryosong pagbisita doon sa pati nga namin, hinahunting namin, lalo na kapag ang kaso'y meron at blackmail. Nandito kami, sa bahay mismo kung saan, sarado, nakapadlock. Akay namin ang mga kausap sana dahil gusto niya magpaliwanag sa tapos. Pero sabi isang group, pwede naman daw puntahan, kaya pinuntahan namin dito. Although, talagang balak namin
makita siya, mabisita siya sa bahay. Nasa sa kanya kung tutuloyin kami hindi. Subalit, gaya sabi namin, eto nakikita ko sa gate, padlock, wala. So, mukha nakatunog. Nakatunog nga. Kaya doon sa mga nagsasabi na ako'y encouraging the culture of rape and then victim blaming, partikular kayong mga nasa Rappler, mga basura ang pinagsasabi nyo, Inquirer.net, makinig kayo. Wala pa kayo, Rappler, ngayon na kayo'y humihingi ng limos para sa libel case ninyo, na para kayo lumutang, kayo, Rappler, at yung, kumbaga, trabaho ninyo, magbalita ng baluktot. Kasi pinakikita ho natin, 2008 pa yan. 12 years ago, ganun na ho kami. Even go back 6 years ago, 14 years ago, ganito na ho kami. Kami ho takbuhan ng mga taong inaabuso. Partikular ho yung mga profesor sa mga estudyante. Kung kayo ho yung mga estudyante, at kahit na lipas na ho yung nangyari sa inyo, pwede ho kayong lumapit sa amin o mga magulang. Kung ikay #ina ako, #ama ako. Doon sa mga iha ninyo, wag nating isama yung iha ako kasi mayaman yun eh. May bodyguard yun, nakatira sa magandang subdivision, hindi magsusumbong yun. Kayang-kayang protektahan ng mga bodyguard nila. Kaya ako, iha ako, makinig kayo. O yung nanay ng iha ako, putak ka ng putak. O nasaan ngayon si Chongo? Sinabi ko nga, ang isang matching hindi pwedeng manganak ng isang pato. Simple lang, ano? Kwak, 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 kwak. Hu, 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 hu. Ganon. Si Ben Tulfo, noon pang umangawa right on your face, off-cam, meron ho kaming ginagawa. Marami ho nagagalit sa amin. Ba't daw ho kami nagpupulis-pulisan? Itong kaso na to, nung Biyernes ho, na basura, tinutukan ho namin to. Ito hong update ng kasong napanood. Biyernes, 26 ng Hunyo. Lumabas na hong desisyon ng Morong Rizal sa ilalim ho ni Judge Sheila Marie Ignacio. Desisyon, inakwit ho yung pobreng biktima na kung saan binalahura na si Mel at ang kanyang yung kasong isinampa ng libel nitong lukulukong Ernesto Bernabeo. Ito ho si Bernabeo. Alam niyo ho ba, maraming magtataka kayo, wala pa hong batas nung araw ng yung mga cyber boss bill o cyber, itong 99-95, isa ho kami ang dahilan kung bakit na isa batas ho yan. Ngayon, ang update lang ho namin sa inyo, itong si Principal Bernabeo, kasalukuyan principal ng Aldea National High School sa Tanay, Rizal. Sinusunog ho namin ang kanyang, yan, gusto ko nga, i-libel ako. Hindi naman ho ko nila-libel. Hindi ho nila-libel ang bitag na pinagsumbo. Ni-libel ho yung taong biktima niya. Ito ho talaga. Kung kinakailangan siguro natin ng tulong dito kay Kiko Pangilinan. Sa bagay, hindi pala to minor, juvenile hindi pala juvenile to. So, hindi kasama. Mas maganda siguro sa linya ho natin ng telepono. Ito ho, makakausap na ho natin yung biktimang si Mel. Magandang umaga sa iyo, Mel. Good morning po, Sir Ben. Alright, Mel. Matagal na ho to, pero tandang-tanda ko pa. Kasi kailan lang tinutukan namin to, binasura. Sige, kwento mo sa amin, ano nangyari nung Biyernes? Kasi tumayo kami, binigyan ka namin ng abogado, hindi basta abogado. Dating judge ang nagrepresenta sa iyo. Ang yung judge ang nagrepresenta sa iyo, judge to, ha? Opo. Angelina Mauricio. Kaya ganun kami katindi pag medyo sa ganitong klaseng sitwasyon na to. Sige,
Kwento mo sa amin, anong nangyari ng Biyernes at sa tagal ng panahon, 12 anyos na talagang ikay pinahirapan ng kolokoy. Ito naman, ito yung payback time. Sige, kwento mo sa amin. Hindi po, no Biyernes po, tatakot na rin po kami kasi hatol na po. Nakatayo na po kami dun sa harap po ng judge. Binabasa na po yung papel na kami po ay acquitted na po kami ng mama ko. Sobrang saya po, sir. Sir, years po kaming naghihirap sa hearing. Hindi nga po nakakapagtrabaho dahil po sa hearing na yun. Sobrang saya, sir. Ngayon, tatanong ko sa iyo, ito ba yung suspect na to at pamilya nagbabanta sa'yo? Nagbabanta pa rin ba? Kasi kung gano'n, kami na ay hahantingin na namin ngayon to. Baka kasi, Mel, pwede na natin sigurong paghandaan ang kontrademanda laban dito na matanggal to sa kanyang pagiging principal. Anong eskwelahan to? Mel, na tinuturuan, principal na siya ngayon, dati guro lang. Opo, Aldea National High School po. Aldea National High School, Tanay Rizal. Kayo, makinig kayo sa Aldea National High School. May tinatagong nakaraan itong si Ernesto Bernabeo, yung principal ninyo. Kayong mga magulang dyan, matatawag ho na sex offender na ho to eh. Ito hong sinasabi natin, dapat yung sex offender nire-rehistro ho. Kapareho ho nito, delikado ho mga anak natin. So ngayon, kung ikaw, Ernesto Bernabeo, nakikita mo mukha mo at kaanak mo, kaibigan mo, dyan, principal ka ngayon, at mga kwapa mo guro, sige, libel mo ako. Sige, sabihin mo fake news. Nagkukuyusan, nagkakalansingan yung kanyang bobo. Tandang-tanda ko, Pamel, na pinuntahan natin siya sa bahay niya, kinanda doong bahay niya, hindi siya makita noon. Eskwelahan, nagtago siya, nag-over the bakod nung dumating tayo. Itinago pa siya ng dating principal noon na nandoon ka. Ikwento mo sa akin, kasi mas magandang naririnig ho ng taong bayan to. Hindi ho tayo rito nagsisensationalize. Nung panahon na ikaw nagkaroon ng relasyon na bawal, ikay 16 years old pa lang, siya yung teacher mo. Katama? Opo, hindi ko po siya teacher, pero doon po siya nagtuturo sa school po. Isang school lang po. Okay, sige. Gusto mo na makipaghiwalay noon, tama? Opo. Okay, nakita mo na mali yun sa iyong kaisipan na minor de edad ka pa noon, tama? Opo. Alright, so, nung nakipagkalas ka na, hindi niya gusto, yun ba? Pumalag siya, nagalit siya, sinira ka, ipinaggalat yung mga sinasabing photos, mga private pictures na yun? Opo, sir. Okay. Sa mga taong nanonood ngayon, ipapakita ko sa inyo, hindi niyo pwedeng sisihin si Mel sa kanyang bubot kaisipan kasi may mga iba magsasabi, Mel, ito ngayon sasabihin ko, kasalanan ni Mel kasi hindi ho yan, ha? Ang rape, yung sinasabing hindi lang pagtangka, siguro naman, ayoko nang pakialaman, Mel. Itong tao na to, marami siguro sa iyo nung araw, sinisisi ka na lumapit ka sa amin dahil nakipagrelasyon ka. May mga ganong klase, lalo-lalo na sa probinsya. Tama? Opo, sir. Anong sinasabi nila? Ang sabi po nila, lumapit ka pa kay Bentulfo, pinabayaan na kayo. Wala na. Ngayon, lumapit. Ngayon, 12 years na. Tinutukan namin yan. Eto na naman ngayon. Abay, gagawa tayo ng estratehiya. Hayaan natin pwede siyang tumakbo. Pwede siya magtago. Pwede siyang tumakbo. Hindi siya pwede magtago. Ito ba, Mel, si Ernesto Bernabeo, may asawa at may pamilya? Meron po. Nung panahon na kayo'y nagkaroon ng relasyon, siya ba'y may asawa? Meron po. Dalawa po ang asawa niya nun eh. Ako, Nexus Mariosep naman. Sige, Mel. Kami natutuwa na natapos na kasi tumayo kami at sinabi nila na lumapit ka ba kay Bentulfo, kay Bitag, wala naman magagawa. Ano bang ginawa natin? Matagal yan, ha? Nilaban natin kasi nilibel ka. Itong tao na to hindi dapat malaman ng buong mundo na mayroon siyang ginawa na hindi ba tama. Siguro yung mga kababaihan, Gabriela. Baka pwede siguro kayong, baka meron pa dyan kung sino pa yung mga mambabatas na mga medyo andadaldal o sino-sino pa mga artista kung po pwede. Siguro, Mel, ikay magsalita na lang para sabihin sa kanila kung anong dinanas mo. Kasi una, sa mga bagay, ito yung mga tumutulig sa iyo na ikaw pa'y sinisisi. Tumayo kami sa iyo,
kasi sisihin ka man nila, kasalanan mo man hindi, yung ginawa sa iyo na talagang pagpapahiya, mas masahol pa sa ginawa niya kung sinasabing mas masahol pa. Kumbaga, ito'y torture yun eh. Ito ngayon, pwede ka magsampa ng kaso dyan, abuse of violence. Tingnan na lang natin, Mel, kasi dito sa parting to, may abogado rin kaming tatayo para sa iyo eh. At ngayon ito, meron na kaming tatrabahuin ngayon. Ito nga pala, huling pakita lang ho namin mga bossing, ito ho'y principal ngayon si Ernesto Bernabeo, Aldea National High School sa Tanay Rizal. Katatapos lang, nabasura yung kanyang libel sa kanyang girl pinapihinahiya sa internet. Ngayon, siguro bago ng itsura niya, maghahanap kami ng May Facebook account ba to, Mel? Meron po. Ayun, okay, sige. Bisitahin, hanapin na lang namin siguro kasi total mahirog siya. Nung araw, Friendster, ngayon Facebook ha. Sige Mel, mag-uusap tayo pagkatapos nito kasi importante sa amin na ito'y nalantad natin. Maganda na yung nakikita ngayon. Ito ba yung Facebook account? Tinitingnan ko. By Ernesto Bernabeo. Bakay, kita mo naman. Ano nakasulat dito? Tinitingnan, binabasa ko eh. Patingin nga ako nito. Ano nakasulat? Parang, yung homepage, patingin muna. Ano ba yung trust in Lord? Trust in the Lord with all your heart. Proverb 3, Mama Mia. May mukha ka pang sabihin tong kolokoy ka. Sige, di bale? Sige, Mel. Hindi pa tayo tapos dito. Kami makikipag-ugnayan sa iyo para trabahuin tong kaso na to at makikipagtulungan uli kami sa iyo. Sisiguraduhin namin ang bawat kasamaan ay may hangganan. Ang bawat kasamaan ay may nakahandang patibong ang bitag. Salamat, Mel. Tatawagan ka namin mamaya. Okay, sige. Ayan mga bossing, ipinakita lang ho namin sa inyo, sobrang saya. Lumabas na ang desisyon. 12 years pinaghirapan. Naandoon ho kami ng 12 years. Siniguro ho namin yung laban na hindi ho po pwedeng basta ganun na lang. Magbabalik ho kami. Standby. Oh, by the way, napapanahon na ho ba mga boss? Alam nyo, marami nagsasabi na itong mali daw to yung ginawa ng mga tatlong mambabata, si Congressman Paulo Duterte, ganon din ho yung Congressman Velasco and Congressman Yap ng Axe Party List. Yun daw hong bagay na isang gusto hong sabihin. Kulang na lang sabihin, sabi nila, abay, isang bagay na sagrado. Alam niyo ba bakit? Bakit sagrado? Sacrilege. Paglabag ho yan. Yun ang gustong sabihin nitong si Drilon, si Leni Robredo, si Kiko Pangilinan, na paglabag or sacrilege sa English. Paglabag o mali doon sa pagturing ng isang bagay na sagrado na yung naiya, hindi lang yan basta istruktura. May tuturing, yan ay establishmento or istruktura na kung saan may kasaysayan, kabahagi ng kasaysayan at isang bayani. Kaya pinangalanan yan sa bayaning Ninoy Aquino International Airport. Yun ho sinasabi. Pagbalik ho natin mga boss, talakayin ho natin to at pag-uusapan ho natin dito. Kasi kung kayo ho sa social media, sige sagutin nyo. Sayang daw kasing oras na nilalaan itong tatlong kongresista na to. Sabi ho ni Senator Drilon, sabi ho ni VP Leni Robredo, sabi rin ho ni Kiko Pangilinan. Tandaan, puro mga liberal ho yan. Si Ninoy ho kasi, yung martir natin, iliberal din. Kaya sabi nga Drilon, kung wala namang bagay na mali, bakit babaguhin? Bay, mag-isip-isip na lang daw ng ibang bagay. Pag-uusapan ho natin pagbalik. Kayo ho ba isang ayon? Sige. You message me, post your comment sa Facebook o di naman kaya para pag-usapan natin. Okay? Nasa linya ba natin ngayon? O sige. Sa linya ng telepono ho natin, si Representative ng Axe Party List, si Representative Eric Yap. Magandang umaga sa iyo, Representative Eric Yap, o Congressman Eric Yap. Sir Ben, good morning din po. Good morning po sa mga listeners at viewers nyo ngayong umaga. Alright. Okay, Congressman Eric Yap, wag mo na akong tawagin Sir Ben. Just Ben, okay? Ito, matapos ninyong isagawa yung sinasabing, yung sinusulong ninyong baguhin yung pangalan ng Ninoy International Airport sa paliparan, pandaigdig ng Pilipinas. Tama ba yun? Or, Yes, sir. Opo. Okay. Opo.
or yung iba naman ay Philippine or pwede ba Philippine International Airport or Manila International Airport, agad nagsalita yung mga liberal party na nandyan ho. So tulad ho ni Senator Franklin Drilon, si Senator Kiko Pangilinan at Vice President Lenny, puro mga liberal yan na sinasabi nila, bakit daw yung mga bagay na sagrado, paglabag, sacrilege, or bagay na itinuturing na sagrado, hindi lang istruktura, hindi lang yung paliparan, kundi yan ay kabahagi ng sinasabing kasaysayan dahil pangalan niya ng isang bayaning Ninoy Aquino. Kaya pinangalan yung Ninoy Aquino International Airport. Gusto lang ho namin malaman at kami gagawa ng survey ngayon kung ang mga kabamayan natin ay pumapayag ba sa pananaw nila. Pero kami, gusto namin malaman sa iyo, okay, Representative Eric Yap, ano ang dahilan kung bakit naisip ninyo to? Anong pinagbasihan ninyo? What's behind all this? Kasi po, una-una, nagsimula po yan yung panahon nila Noynoy, yung talimbala, talaga nasira ang imahe ng ating airport. Isa tayo sa pinaka number 10 po sa worst airport in the world. Nung pumasok po si Presidente Duterte, unti-unti inayos po niya yan. So kami po, last year pa po to, dapat nung December pa po, ipa-file na namin to. Gusto rin namin isabay yung pagbabago ng imahe talaga ng ating airport na gawin tong paliparang pandaigdig ng Pilipinas or Philippine International Airport. Kasi po, napapanahon na po na ibalik nating airport sa mga Pilipino. Kasi po pag mga turista, pagbaba pa lang nila sa ating airport, maganda po ibubungad sa kanila yung salitang Pilipinas. At pangalawa po, pagkatapos po nito, aayusin pa po natin yung airport, pagagandahin pa po natin. Nagtataka nga po ako kay Vice President Robredo na sinasabi niya na ill time po dahil may COVID-19, parang hindi po niya kaya mag-multitask, kaya nakakatakot po magkaroon ng leader na katulad niya, na pag may COVID, doon lang siya nakatutok. Kami po sa Kongreso, hindi po namin pinababayaan ng COVID-19. Sa totoo nga po, meron kami investigation sa DSWD, dahil sa illegal na yung mga iba pong mga tumatanggap ng pera ng mga kapitan pagka nagdi-distribute ng SAP. So hindi po namin pinababayaan yung trabaho sa Kongreso. At marami po kami committee, 20 plus po na committee, para may tamang committee po mag-handle na itong pagpapalit ng pangalan ng airport. I see. Okay, nakita ko punto ninyo, ano? Parang sinasabi nyo, abay, hindi lang dahil COVID-19, kaya ninyo mag-multitask, dapat ganun din yung VP natin. Okay? Dapat po sana. Alright. Okay. Ngayon, gusto nyong baguhin na kasi yung NAIA nagkaroon na ng, kumbagay, batik ng, ito'y sa dahilan na nung panahon ni Pinoy, nandito yung worst airport na yung tanimbala. Nagtanim doon. Di stigma na pahirapan yung ibang mga kamamayan natin. Ngayon, gusto nyo rin na last year nyo pang binabalak to. Kaya lang, dito sa parting to, kaya nagka-COVID-19, gusto niyong palitan na para naman mas madali. Kaya kayo ba'y papayag na para hindi na lang yung paliparang pangdaigdig ng Pilipinas o PPP, gawin na lang Philippine International Airport or Manila International Airport? Ganun ang gusto ninyo para kasing mas kilala yan kapag kayo nasa airport ng iba, nakikita, Destination Manila, mas madaling recall, or Philippines, Philippine Airlines, Manila, o anumang airlines to Manila. So, dapat lang sabihin Manila International Airport or Philippine International Airport or paliparang pangdaigdig ng Pilipinas. Ang problema, Congressman, ay sinasabi ho ng historia raw yan na if it ain't broken, sabi ni Drilon, kung wala namang sira, bakit aayusin? Anong sagot mo dyan? Kung wala naman daw sira, bakit ayusin? Noong panahon nga po ni Noynoy, sirang-sira ni airport natin, hindi man lang nila inayos. Ngayong panahon ni Presidente Duterte, inayos ang airport. Ngayon gusto natin ayusin ang imahe ng ating airport. At ito pong airport ay para sa mga Pilipino po ito. Ang ginamit po pambayad nito sa pagtayo ay mga buwis ng Pilipino. So para sa akin po, mas maganda pong ilagay natin sa mga Pilipino ang pangalan kaysa sa isang tao lang po. Alright. Kung ano naman ang sagot mo kung sasabihin naman ni Vice President Lenny, baka hindi mo, parang revisionist ang tawag niyan, abay binabago natin yung kasaysayan ng Pilipinas na ang isang bayani at talang bumuwis ng kanyang buhay kung kaya't nagkaroon daw ng demokrasya sa Pilipinas nung dumating si Ninoy, pinaslang sa airport na yan. Kaya pinangalan dyan sa airport na yan
at nagkaroon ng demokrasya. Simula noon hanggang ngayon, yun ang gustong sabihin. Huwag baguhin yung historya or yung kasaysayan dahil sagrado yan. Itong hakbang na gagawin ninyo, abay hindi dapat. Kasi yan na yan, nakatatak na yan sa bayani. Anong say mo dyan? Ang sa akin po, sana po wag kalimutan ni BP Robredo na ang tumayo sa EDSA ay libo-libong mga Pilipino. Yung mga kumarang sa tangke ay libo-libo mga Pilipino rin. Hindi po natin pinapangalan yung airport sa Yap o Duterte. Ibinabalik po natin sa mga Pilipino ang airport. So para sa akin kay BP Lenny, isipin niyo mas nakakaraming bayani natin. Sa ngayon po, napakarami natin bayani. Kung hindi ho natin malagyan lahat ng pangalan sila sa airport, hindi ba parang ang pangit naman na yung mga nag-iba pang bayaning nagbuwis ng kanilang buhay ay hindi natin mailagay sa pangalan ng airport. Ang atin po ilialagay natin sa mga Pilipino kung sino yung mga tumayo sa kalsada sa EDSA, sino yung mga kumarang sa tangke, sila po ay ang mga Pilipino. Ito naman ang sabi ni Senator Kiko Pangilinan, ang dami naman dapat pwedeng pagtuunan ng pansin. Kapareho nito, nahaharap daw tayo sa pandemic at milyones daw na wala ng trabaho at nagugutom. Bakit airport ang inuuna ninyo? Paano mo sasagutin naman to si Senator Kiko? Yun nga po yung sinasabi ko, meron po kaming 20 plus mahigit na committee at halos kalahati po ng mga congressman, 150 congressman po, nakatutok po sa response ng COVID-19. Kasi po, hindi po kami yung 300 nasa plenary na iisa lang po ang topic namin. Kaya po, ito pong kagandahan sa Kongreso, 300 po kami, marami po kami natututukan. Yung pong franchise, natututukan rin po. Yung po mga ibang problema sa transportation, natututukan din po. So, kumbaga, sa 300 kami, may mga nakadesignate po. Alam po sana ni Senator Pangilinan yun, dahil sa Senate po siguro, may mga committee sila. At meron po mga committee nag-hear para sa mga COVID, para sa mga OFW, at iba-iba pa po. Okay. Ano kaya kung sasabihin naman ng iba, abay, politika lang yan. Baka anong sagot mo dyan? Hindi ito politika at ginawa ninyo at may dahilan. At kung sabi naman ni Senator Drilon, if it ain't broke, there's nothing to fix. Bakit kinakailang ay baguhin ko? Wala namang sira. Again, babalik kita ron. Anong sagot mo ron? Sir, una-una, mas nakakahiya nga po nung ginawa nila yung 1987, no? Talagang kung titingnan mo, ako yung presidente, pangalan ng asawa ko ang linagay ko sa airport, siguro mas hindi naman maganda yon. Ang akin ho, hindi ko ho linalagay sa pangalan ng Duterte ang airport. Ilalagay ko ho sa pangalan ng mga Pilipino, kung yun po yung Pilipinas. Alright. Yun po. Okay, with that, unless you have something more to say added to that para makumpleto at nasagot natin lahat. Kasi mas maganda, alam ko naman, baka maging controversial tong ginawa natin pag-i-interview. Your final words. Sa mga kababayan ko po, no, wag po sila mag-alala dahil yung COVID-19 po ay hindi natin pinababayaan sa Kongreso. Sa katunayan po, mamaya, meron po kaming hearing sa DSWD para sa COVID-19 at yung franchise po, nag-hear pa po kami. Bakit hindi nagsasalita ang mga senador doon sa franchise? Dahil pabor sila sa ABS-CBN. Ngayon po, meron pa po kami ibang mga committee na nagpa-function po. Kaya po sa mga kababayan natin, hindi po titigil ang Kongreso sa pagtulong po at sa pagtutok po sa COVID-19. Alright. Dahil itong airport na po to ay i-hear po to sa August pa po, pagbalik pa po ng Kongreso. Pero ngayon naka-recess kami, nakatutok pa rin po kami sa COVID-19. Okay, well said, Representative Eric Yap ng Axe Party List. Maraming salamat sa pagbuunlak mo sa amin pa-interview. Okay, walang naman. Okay. Ayan mga boss, narinig ho ninyo. Sige ho, mag-message ho kayo kasi tingnan ho natin tayo ho'y. Mas maganda ho, makita ho natin damdamin ng taong bayan. Ito ho'y kinausap mismo yung mga isinusulong ho. Talang nagsulong ho, tatlo ho yan. Si Congressman Paulo Duterte, Congressman Velasco ng ito'y doon sa tatlo ho siya, and then si Congressman Eric Yap. Ngayon, linawin lang ho natin, mas maganda ho makita ho natin yung damdamin ho ng taong bayan. Lahat ho na sinabi ho ng mga kumukontra, kulang na lang, ako na lang ho magsasalita, sacrilege. Anong ibig sabihin sacrilege? Ang ibig sabihin ng sacrilege mga boss ay simple lang, ano? Malaking paglabag or ito'y bagay na kung saan yung maling pagturing sa isang bagay na sagrado. Sagrado kasi
nilagay niyan kasi parang iyan ay hindi lang airport kundi pangalan ng bayani, kabahagi ng ating kasaysayan at isang bayani si Ninoy. Ngayon, mga nagsasabi ho ng mga taong pakinggan na ho natin, napakinggan nyo na si Eric Yap. Ako naman, dinidepensa ko lang para maging balanse. Sabi ho ni Justin Kim, pera ng taong bayan na gamit sa paliparan na yan at hindi pera ng Aquino. Okay, ito naman. Paano naging bayani si Ninoy? Nako, salitang hindi maganda. Okay, sige. To be fair, Philippines International Airport para madaling banggitin ng turista. Sabi naman Ilas, Braga, dapat Manila International Airport yan para fair sa lahat ng mga Pilipino. It is the pride of the Philippines. Mas feel daw natin ng mga Pilipino na mga uuwi. Na uuwi kami sa Philippines. Sabi naman dito ng isa, ibalik ang dating pangalan ng Manila International Airport. And then, puro ayaw dito ata. O pati ito, anong kinalaman si Giancarlo Cancino? Palitan na rin daw pati yung 500 pesos na layo. Okay. And then, bayani si Ninoy, sabi ni Akain Karina, abay, kapal naman ng mga bidilawan. Easy. Palitan na yan sa na Manila International Airport. Tingnan natin yung iba. Wala na. So, may mga iba naman, napakasimpleng pangalan ng Manila International Airport, original name, ibalik sa mga Pilipino, ang parang Pilipino. Sa lahat ng sagisag, sabi ni Romel Macaraig, sa lahat po ng sagisag na panlilin lang nila, linisin ang nanunungkulan ngayon at imulat ituro sa Pilipino ang katotohanan, winala nila. Dapat ibalik daw, sabi ni Birdie Polly. And yung ba lahat? Okay? Wala ako nakita. Ito naman, si Angel Cañete Batigas. Kung papalitan ang pangalan ng ating airport dahil nakamit ang demokrasya ng mga Pilipino, di dapat palitan din yung pangalan ng Rizal Park sa Filipino Park. Dahil lahat naman ng mga Pilipino ay lumaban sa ating demokrasya. I can't see the logic. I cannot see the logic, sabi niya. History should be protected and preserved. Ito naman si Di Maisip, Batog, dapat rin palitan ang lahat ng avenue, mga kalsada, streets, and municipal name ng buong bansa kasi nakakahiya palang pangalan ng ating mga bayani. Medyo, yun ho, kanila mga ito bagay na paliwanag. Mga boss, wala na ho kaming oras. We'll see you tomorrow. Adios.